Mag-inang tindera na dumayo ng kapis. Hi po sa inyo. Taong 2004, halos 2 dekada na rin ang nakakaraan. Magmula noong mangyari sa akin ang hindi makakalimutan na insidente noong dumayo kami sa kapis. Alam naman natin na ang kapis ay sinasabi na may pinakamaraming usap-usapan na may naninirahan daw na aswang. Kumbaga, ito raw ang tinaguriang aswang capital of the Philippines. Ang lugar ng kapis daw ang numero 1 pagdating sa aswang theories. Bago ako magsimulang magkwento, ako nga pala si Rhea. 40 years old ngayong kasalukuyan. Nangyari ang karanasan kong ito noong ako ay nasa 20 anyos pa lamang. Buhay pa ang mama ko noong mga panahon na ito. Lumaki ako sa broken family. Sumakabilang bahay na kasi ang aking ama noong bata pa ako, habang naging ganap na single mother naman ang aking nanay. Inaamin ko na sobrang hirap ang buhay noon, sapagkat hindi nakapagtapos ng pag-aaral ang nanay ko. Samantalang huminto naman ako sa pag-aaral noon dahil wala naman sapat na pera pampaaral sa akin. Hindi rin kasi ako sinusuportahan ni Papa, at pati ang pamilya ni Mama ay matagal na siyang itinakwil magmula noong nabuntis siya ng walang kwenta kong ama. Noong mga oras na iyon, isa si Mama sa mga may kakayahan na gumawa ng mga paso, palayok at iba pa. Iyon ang isa sa mga pinagkakakitaan ni Mama bukod sa pagiging labandera at utusan sa aming barangay. Noon hindi pa talaga uso ang mga online shop, online selling at mga iba't ibang pagkakakitaan online. Kaya naman sobrang hirap talaga na makabenta noong mga panahon na yon. Kadalasan ay dinidisplay namin ang mga benta ni Mama sa harapan ng bahay, pero kahit isa sa aming mga kabarangay ay wala man lang nagtangkang bumili. Hanggang umabot na nga sa punto na nagpalipat-lipat kami ng bahay ni Mama. Wala kasi kami permanenteng bahay noon. Noong mga panahong na yon ay napalayas kaming dalawa ni Mama sa apartment, at ang karamihan sa bitbit namin ay ang mga palayok na gawa ni Mama. Wala kami matutunguhan noon at ang pera namin ay sapat lamang para pambili ng pagkain. Halos 1 linggo kaming nagkalat-kalat sa kalsada ni Mama habang nilalako ang mga ginagawa niya. Sa kabutihang palad naman ay naibenta ang mga palayok na nagbigay ng kaunting pera sa amin. Napagdesisyonan noon ni Mama na bumili ng itlog ng pugo at puto at mani na ibebenta niya sa bus. Ayon kasi sa naririnig niya ay medyo malaki-laki ang kita roon. Kaya naman ang natitirang pera noon ni Mama ay ibinili niya na lamang ng mga yon. Sumakay kami sa bus noon ng mga walang kapera-pera, at ang tanging dahilan lamang ni Mama ay magbebenta siya ng mga binili niyang paninda. Ngunit napansin ata kami ng driver ng bus na halos 2 oras nang nasa bus, kaya pinababa kami doon. Doon nga kami napadpad sa Panitan region ng Capiz. Noong makita ko iyong signage na may nakalagay na Capiz, bigla ko noon kinabahan. May mga naririnig kasi ako noon patungkol sa Capiz na naroon daw ang mga aswang. Bukod dito, iyon din ang madalas na binabanggit na lugar ng teacher namin kapag tinatakot niya ako. Kahit papaano naman kasi ay nag-aral pa rin naman ako ng elementarya, ngunit hanggang doon lang yun. Nang mapadpad kami sa Capiz ay lugmok kaming dalawa ni Mama. Bukod kasi sa wala kaming pera, pareho lang din kaming dayuhan sa lugar. Nung mga oras na iyon, nakaramdam ako ng galit kay Mama. Sinisi ko si Mama kung bakit kami napadpad sa Capiz. Ngunit alam ko sa sarili ko na hindi dahil doon kaya ako nakakaramdam ng inis, kundi dahil sa lugar kung nasaan kami.
Natatakot ako dahil sa lahat ng lugar na pwede naming madaanan, bakit doon pa? Siguro iyon ang naging epekto ng mga istorya sa akin ng aming guro noon. Sinabi sa akin ni Mama na makakaya raw naming makihalubilo sa mga tao roon. Ayon pa sa kanya ay iyon raw ang sinyales para makapagsimula kami ng panibagong buhay. Gulong-gulo ako noong mga panahon na yon kasi pinangungunahan ako ng takot. Pagtingin ko naman sa mga tao ay normal lang naman silang naglalakad, namimili at nakikipag-usap. Inisip ko na lamang noon na napapraning na lamang ako. Noong araw na yon ay nakapaggala-gala kami ni Mama sa lugar para kami mga pulubi kung titignan noon. Sa katunayan, awang-awa na ako sa sarili ko at sa mama ko dahil sa buhay namin. Napadpad kami noon ni Mama sa isang simbahan. Kapwa kami pumasok doon at doon namin nakilala si Padre Dennis. Si Padre Dennis ang nagsilbing anghel para sa akin dahil noong nakilala niya kami at napag-alaman ang aming sitwasyon, isa kami sa pinatuloy niya sa mga bahay na pinapagawa raw ng simbahan. Tuwang-tuwa kami noon ni Mama at pinasalamatan ang padre. Dinala niya kami sa mga bahay na nakahilera, malapit lamang sa simbahan. Ang bahay na iyon ay sakto lamang para sa aming dalawa ni Mama. Bukod din sa bahay ay binigyan din kami ng pera noon ni Padre upang kami ay makapagsimula. Habang nag-aayos si Mama sa aming bahay, ay inimbitahan ako noon ni Padre sa labas. Seryoso ang mukha ni Padre, kaya medyo nag-overthink ako noong mga panahon na yon. Iniisip ko na baka magpapabayad si Padre o kaya naman ay may ipapagawa siya sa mga napapanood kong pelikula. Tinitigan ako ni Padre. Ayon sa kanya ay wag daw kaming lalabas ng bahay, lalo na raw ako. Sa lugar daw kasi nila ay may gumagalang dangga. Tinanong ko si Padre kung ano ang dangga. At ayon sa kanya ay ito raw ay mapanganib na nilalang. Hindi na ako nagulat noon pero natakot pa rin ako. Dagdag pa ng pari na kadalasan daw ay mga babae na kasing edad ko noon ang pinupuntriya nito, kaya hanggat maaari ay mag-iingat ako. Lalo na't isa lamang akong dayuhan sa lugar. Paiyak na nga ako noong mga oras na yon nang tumawa si Padre Dennis at sinabing nagbibiro lamang siya. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay tinapik niya ako sa braso, saka naglakad palayo. Nang tanungin ako ni Mama kung ano raw ang sinabi ng pari, ay sinabi ko na lamang na nagpasalamat lamang ako sa kanya, ngunit kahit kalmado ang boses ko noong mga oras na yon, ay pakiramdam ko ay lalabas sa dibdib ko ang aking puso. Kahit biro iyong sinabi ng pari, ay nagbigay pa rin ito ng kakaibang epekto sa akin. Sa paninirahan namin sa Capiz, masasabi ko naman na tahimik at masagana. Wala rin naman akong napapansin noon na kakaibang nangyayari, lalo na kung gabi. Iyong tipong mga kinukwento sa akin noon. Lahat iyon ay hindi ko nararanasan sa Capiz. Kaya naman inisip ko na lamang noon na iyon ay katahang-isip lamang. Ang naging pamumuhay din namin noon ng aking mama ay pagtitinda ng palayok. Iyong binibigay ni Padre Dennis ay nagsilbing puhunan ni Mama. Kahit papaano naman ay nakakabenta rin naman si Mama sa araw-araw. Kung iisipin ay maayos na ang buhay namin ni Mama. Malayo sa aking ama, pati na rin sa toxic niyang pamilya. Hanggang isang hapon noon, kakagaling ko lamang sa bayan dahil namili ako ng uulamin namin noon. Magdadalawang buwan pa lamang kami noon na naninirahan sa Capiz. Napansin ko ang isang pagkain na nasa kalsada. Nakabalot pa ito at hindi pa nabubuksan. Masangsang ang amoy na parang dugo ngunit mukhang malinis naman. Pagtingin ko sa paligid ay walang katao-tao. Noong mga oras na iyon ay
ay nasayangan ako sa pagkain, kaya naman pinulot ko yun. Ayoko kasi sa lahat ang nagsasayang dahil sobrang daming tao ngayon ang nagugutom. Dinala ko ang pagkain na iyon sa bahay. Naabutan ko pa si Father Dennis na pinaghahandaan ni Mama. Habang kumakain kami noon kasabay si Father Dennis, ay nabanggit ko na napulot ko ang isang ulam na kinakain ni Mama. Nagulat si Mama samantalang nabitawan naman ni Father Dennis ang hawak niyang kutsara. Sinamaan ako ng tingin ni Mama at pinagalitan ako sa harap ng pare. Ayon kay Mama, wag daw akong basta-basta pupulot ng pagkain, lalo na sa kalsada, dahil baka marumi na ito. Sinabihan ko naman si Mama na hindi pa naman nabubuksan iyon, ngunit umiling lamang si Mama saka tinapon ang ulam na nakain niya. Nung naman ako ni Father Dennis kung saan ko banda napulot ang ulam at sinabi ko na sa daan kung saan walang masyadong tao. Pagtingin ko kay Father Dennis ay napansin ko ang pamumutla at panginginig niya. Tinanong ko siya kung ayos lang, ngunit tinignan niya lang ako na para bang tinubuan ako ng 3 ulo. Maya-maya ay huminga ito ng malalim, saka ako inaya sa labas ng bahay. Sinamaan ako ng tingin ni Mama noon. Kinakabahan ako noong mga oras na yon sa muling sasabihin ni Father Dennis. Siguro ay nagalit siya dahil pinakain ko siya ng ulam na napulot ko lang sa kalsada. Paglabas namin ay hinarap ako ni Father Dennis. Kinuha niya ang isang rosaryo na nakasabit sa kanya, saka ito sinabit sa aking leeg. Nangunot ang noo ko noong mga oras na yon, pero ayon kay Father Dennis ay kailangan ko raw iyon. Hinihintay ko pa noon na tumawa siya at sabihin na biro lamang, ngunit nagpaalam na lamang ito saka umalis. Kinabukasan, tinutulungan ko si Mama na pumwesto sa harap ng simbahan. Araw ng linggo ngayon, kaya sobrang daming tao sa simbahan. Ito kasing simbahan ay malapit lang din sa parke ng lugar, kaya naman iyong mga hindi naman nagsisimba ay napapatingin sa paninda ni Mama. Saglit na nagpaalam sa akin si Mama na iihi lang daw. Hindi ako nagsiserve noong araw na iyon sa simbahan dahil tutulungan ko nga si Mama na magbenta ng mga paninda niya at bagong gawa na palayok. Habang mag-isa akong nakatambay sa pwesto namin ay may lumapit sa akin na isang lalaki. Nung hindi ko pa nakikita ang mukha nito ay inalok ko pa siya na bumili, ngunit pag-angat ko ng tingin ay sumalubong sa akin ang itim niyang mga mata. Pakiramdam ko nung mga oras na yon ay napailalim ako sa hipnotismo. Hindi ko maalis ang titig sa lalaking yon. Masasabi ko na sobrang gwapo niyang lalaki. Kulot ang buhok, matangos ang ilong at sobrang flawless ng muka. Para bang isa siyang mythical god na bumaba sa lupa. Nang ngumiti siya sa akin ay pakiramdam ko ay nalaglag ang pangako at naghugis puso ang aking mga mata. Hindi ko may tatanggi na kay gandang lalaki niya. Nagpakilala siya sa akin bilang Kulot. Matagal na raw siya dito sa Capiz at ngayon niya lang daw siya nakita at nakakita ng magandang dilag na katulad ko. Kilig na kilig naman ako noong mga oras na yon. Minsan na nga lang kasi makompliment ang ganda ko. Isang pogi pa ang nagsabi. Sinabi ko rin naman ang pangalan ko sa kanya at hindi ko na nga namalayan na kaswal na pala akong nakikiusap kay Kulot. Sobrang lamyos ng kanyang tinig at iyong paraan ng pakikipag-usap niya sa akin para bang inaakit ako. Ngunit pinipigilan ko pa rin ang aking sarili noon kasi hindi naman ako pinalaki ni Mama para bumigay agad sa isang lalaki. Nang dumating si Mama ay pinakilala ko sa kanya si Kulot. Maging si Mama ay tuwang-tuwa rin nang makita siya. Kahit kakakilala pa lamang namin noon kay Kulot, ay iyong pag-uusap namin sa kanya ay para bang matagal na kaming magkakilala.
Wala rin naman akong hinala sa kanya noon kasi sobrang bait ng pakikitungo niya. Bukod pa rito ay magaling din siya kay mama. Kilig to the max ako noong mga oras na yon. Buong akala ko ay siya na talaga ang para sa akin. Sa mga lumipas na araw ay lagi na namin kasama si Kulot. Sa tuwing pumipwesto kami sa harap ng simbahan ay nariyan siya at nakikiusap sa amin. Kadalasan ay siya rin ang bantay ng paninda kasama ko. Marami din naman ang namimili sa amin. Ngunit ang nakapagtataka ay bumibili lamang sila kapag wala si Kulot. Pero kapag nariyan si Kulot ay titingin lamang sila sa malayo. Sinubukan ko pa nga noon na habulin yung babae na nais sanang lumapit sa amin. Pero nung makita si Kulot ay lumayo ito. Ayon sa kanya, mapanganib daw si Kulot kaya hindi raw siya tumuloy. Babalik na lamang daw siya kapag wala na ito. Takang-taka ako noon kasi anong kasalanan ni Kulot sa kanila para iwasan nila. Pati na rin si mama ay nagtataka dahil magmula rin noon na nakakasama namin si Kulot ay halos wala nang lumalapit sa amin. Isang hapon noon kakatapos lang ng misa sa simbahan. Si mama lamang ang kasama ko noong mga oras na iyon dahil ayon kay Kulot ay may kailangan lamang daw siyang puntahan. Nakakapanibago nga noong araw na yon dahil marami kaming benta. Habang inaayos namin ni mama ang mga paninda ay may lumapit sa amin na isang babae. Dalaga siya katulad ko noong mga oras na yon. Tinignan niya ang kanyang paligid saka kaming dalawa ni mama. Yumuko pa siya upang bumulong talaga sa amin na tila ayaw niyang iparinig sa iba ang kanyang sasabihin. Tinanong ko yon kung bibili ba siya ngunit imbis na sagutin ang tanong ko ay tinanong niya ba ako kung kasama raw namin si Dangga. Nagkatinginan kami ni mama noon. Iyong word na iyon ay pamilyar din naman sa akin dahil iyon ang salita na ginawang biro ni Padre Dinis noong unang dating namin sa bahay. Nang mapansin ata na hindi namin siya naiintindihan, ay sinabi na iyong lalaki raw na laging kasama namin o sa madaling salita, tanong niya kung kasama namin si Kulot. Umiling ako pagkatapos niyang magtanong. Samantalang nagtanong naman si mama kung bakit. Nakahinga ng maluwag ang babae. Tanong niya kami kung matagal na ba kami sa Capiz. Noong mga oras na iyon ay medyo napipikon na ako kasi bakit kailangan niya pang tanungin kung bago kami o hindi. Hindi rin naman namin siya kakilala o kaklose. Pero sa puntong yon ay si mama ang sumagot at sinabi niyang dayuhan kami. Sinabi ng babae na layuan daw namin si Kulot o Dangga na sinasabi nila. Hindi ko nga lang alam nung mga oras na yon kung ano ang ibig sabihin ng Dangga bukod sa pagiging isang masamang nilalang. Imposible naman na maging masamang nilalang itong si Kulot, gayong sobrang ganda ng pakikitungo nito sa amin. Base sa babae, delikado daw si Kulot. Habang maaga pa ay dapat na raw namin malaman na hindi raw gaya namin si Kulot. Hindi niya na natapos nung mga oras na yon ang sasabihin niya nang sumulpot sa kanyang likuran si Kulot. Nang makita si Kulot ay kinabahan ako sa paraan ng titig niya. Nakangiti siya ngunit iyong mga mata niya ay nanlilisik habang nakatingin sa babae. Nang lumingon ang babae ay tila nawalan ito bigla ng kulay. Walang sabi-sabi na tumakbo ito palayo sa amin. Ngumiti naman sa amin si Kulot. Habang nakatitig ako sa kanya ng mga oras na yon ay napapaisip ako kung bakit ganoon ang tingin sa kanya ng mga tao at bakit binabalaan kami ng babae na iyon patungkol sa kanya. Ayon kay Kulot, wag na raw kami magpapaniwala sa mga kwento-kwento tungkol sa kanya dahil puro lang naman daw iyon chismis. Nang lingunin ko si mama ay nakakunot ang noo niya na tila ba sinusuri si Kulot. Pagdating ng gabi ay kasama pa namin noon si Kulot hanggang makarating sa bahay.
Kahit ilang araw pa nga lang kami magkakakilala noon, ay nakapunta at nakakatuloy na siya sa bahay. Pero noong gabing yon ay nagulat ako nang itaboy siya ni Mama. Iyong mukha ni Mama ay sobrang seryoso habang tinataboy si Kulot. Agad din naman na nakaramdam noon si Kulot at umalis. Ngunit bago iyon ay hindi nakaligtas sa akin iyong lisik ng mga mata niya na tinitignan si Mama. Hindi na nga siya nakakain doon sa amin na kadalasan ay kumakain muna siya bago umalis. Nang tanungin ko si Mama kung ano ang problema ay sinabi niya sa akin na dangga o agitot tong si Kulot. Napapaisip ako noon baka tinagurian na masamang nilalang noon sa bayan ng Capiz si Kulot. Ayon sa kanya ay naikwento na raw iyon sa kanya ni Padre Dinis, ngunit hindi niya raw maalala ang tunay na kahulugan nito. Ang tanging alam lamang niya ay delikado ang mga ganoong uri ng nilalang. At kung sinasabi man ng mga babaeng yon na dangga nga si Kulot, ay kinakailangan nga raw namin siyang layuan. Gayunpaman, hindi pa rin ako naniniwala sa mama ko noong mga oras na yon. Iniisip ko kasi na baka sinisiraan lamang ng babae itong si Kulot. Kinabukasan na alimpungatan ako noon sa malakas na boses ni Mama. Natataranta akong lumabas sa aking kwarto. Nakita ko si Mama na may hawak na dyaryo. Noon kasi ay hindi pa masyadong niyayakap ng henerasyon ang cellphone. Uso pa rin ang mga dyaryo na binibili sa mga palengke o binibili sa mga taong naglalako noon. Nakita ko si Mama na nanlalaki ang mga mata habang nakatingin sa dyaryo. Dahil sa gulat at pagtataka ko ay tinignan ko kung ano ang meron doon. Doon ko nakita sa pinaka-front page ng dyaryo na yon ang isang flash crime. Nagulantang ako nang makita ang babae na nakalagay doon. Blurred man ang mukha pero iyong pananamit ay nakilala ko pa rin. Iyon yung babaeng nagsabi sa amin na dangga raw si Kulot. Ayon sa balita ay kagabi pa lamang natagpo ang patay ang babae. Nang tignan ko ang oras ay iyon ang oras kung kailan umalis si Kulot sa aming bahay. Iyong itsura ng babae ay sobrang payat. Para bang inubos lahat ng dugo sa kanyang katawan. Noong mga oras na iyon ay nakaramdam ako ng takot. Naalala ko si Kulot at ang huling babala sa akin ng babae. Napaisip din ako na baka kaya iniiwasan kami ng mga tao sa tuwing kasama namin si Kulot ay dahil alam nilang dangga siya. Takang-taka na ako noong mga oras na iyon kasi kung sakaling si Kulot nga ang pumatay sa babae, napaisip ako noon kung bakit hindi niya man lang kami ginagalaw ni Mama. Buong umaga nun ay tulala lamang ako. Hindi ako mapakali sa pwesto ko dahil pilit na pumapasok sa isip ko noon si Kulot. Noong mga oras na iyon ay kinakabahan na ako dahil hindi lamang para sa akin kundi para na rin sa mama ko. Pagdating ng hapon habang inaayos ko ang mga paninda ni Mama na palayok ay nagulat ako nang makita si Kulot. Nakangiti siya sa akin pero imbis na kilig ang maramdaman ko nun, para bang natakot ako bigla. Mula sa gilid ng aking mata ay napansin ko rin ang mga tao na napapatingin sa amin. Tinanong ko si Kulot kung anong ginagawa niya roon. Noong mga oras na iyon ay medyo may tabang na iyong pakikitungo ko sa kanya. Tinignan ko si Kulot at doon ko napansin ang mata niya sa rosary. Sa rosary iyon nakatingin sa aking leeg. Napahawak ako roon. Pagtingin ko sa kanya ay nakita ko kung paano niya magtiimbagang na tila ba nagpipigil. Sinabi niya na lamang sa akin na gusto niya raw akong makita, saka siya naupo sa aking tabi. Medyo lumayo pa ako noon, dala ng takot. Alam ko na masama ang mambintang na wala namang ebidensya. Pero base kasi sa mga tao sa paligid ko
ay tila ba otomatikong tumatalo na sa konklusyon ang aking instinct. Habang nasa kalagitnaan ako ng pag-aayos ng paninda ni Mama, ay nakita ko si Padre Dinis kasama ang aking ina. Nangunot pa noon ang noon niya nang makita si Kulot. Pagtingin ko kay Kulot, ay bigla siyang nagpaalam sa akin na may gagawin lang daw siya, ngunit noong mga oras na iyon ay takang-taka na ako sa pangyayari. Pagtingin ko kay Padre Dinis ay inanyayahan niya ako na pumasok sa simbahan. Agad din naman akong sumunod sa kanya at naiwan nga roon si Mama sa aming pwesto. Pagpasok namin sa simbahan ay tumigil kami sa isang sulok. Walang misa noong mga oras na iyon, kaya kakaunti lamang ang nasa loob ng simbahan. Nang tanungin ko si Padre kung anong problema, ay napatingin siya sa aking leeg saka nakahinga ng maluwag. Doon niya ipinaalam sa akin na ikinuwento raw ng aking ina ang nangyari sa babae at ang encounter namin sa babae bago ito namatay. Kung alam nga lang niya daw na umaaligid pala sa akin si Kulot, ay matagal niya na akong sinabihan. Ayon kay Padre, si Kulot daw ay matagal ng residente ng Capiz at dahil matagal na nga raw itong residente ay kilala na raw ito ng lahat. Pero hindi raw dahil sa itsura nito, kundi dahil daw sa kaso nito. Bago pa raw kasi kami dumating sa Capiz, ay may mga bali-balita na raw na may pumapatay ng mga dalaga at lalaki. Natatagpuan daw itong halos wala ng dugo sa buong katawan. At sa tuwing namamatay daw ang mga ito, ang huling nakakasama raw ng biktima ay si Kulot. Nung mga oras na iyon, ay dumadagungdung talaga sa kaba ang aking dibdib. Sobrang dami ng katanungan na ang namumuo sa aking isip, katulad na lamang kung bakit ako ang nilalapitan niya. Bakit hindi niya pa ako noon pinatay kung sakaling siya nga ang dangga? Ayon kay Padre Dinis, si Kulot daw ay isang dangga o agitot. Wala daw nagtangkang ipakulong ito dahil wala raw mga hawak na ebidensya. Kaya raw nananatiling naninirahan si Kulot sa bayan. Gayunpaman, kahit daw naninirahan pa rin ito sa bayan na iyon, ay iniiwasan na raw ito ng mga tao. Pinaalala sa akin ni Padre Dinis iyong naging biro niya noong unang araw na dating namin sa Capiz patungkol sa dangga. Totoo raw iyon na dapat hindi lumalabas ang mga kababaihan maging ang mga kalalakihan dahil baka raw maikwentro ang dangga. Noong mga oras na iyon ay hindi pa rin talaga maprocess sa utak ko. Ngunit nung sinabi niya sa akin na isang uri ng aswang ang dangga, ay dumoble ang kaba ko noong mga oras na yun. Kung sakaling may katotohanan na dangga nga si Kulot, ibig sabihin ay nakikisalamuha kami ni Mama sa isang aswang. Sabi ni Padre Dinis, ang dangga o agitot ay uri ng aswang na may angking kagandahan o kagwapuhan. Gamit daw ang kagwapuhan nito ay inaakit daw nila ang mga nais nilang biktimahin kahit babae o lalaki man ito. Ang mga dangga raw ay hindi laman ng tao ang kinakain, bagkus ay dugo ng tao ang madalas sipsipin at iyon daw ang nagiging dahilan kung bakit namamatay ang biktima. Kaya raw sinabihan niya ako noon na wag lalabas kapag gabi dahil tuwing gabi raw umaatake ang aswang na yon. Sinabi ko kay Padre Dinis na matagal na namin nakakasama si Kulot, ngunit maganda naman ang pakikitungo niya sa amin. Ayon kay Padre Dinis, kaya raw hindi niya kami inaatake dahil daw sa rosaryo na nasa aking leeg at nasa kamay naman ni Mama. Iyon daw ay may basbas pa ng holy water, kaya raw hindi kami nasasaktan ng dangga. Ayon pa kay Padre Dinis, may nagawa raw akong malaking kasalanan kay Kulot, kaya niya raw ako sinusundan. Ayon sa kanya, ay pinaniniwalaan na inaatake rin daw ng mga dangga ang mga taong kumukuha ng food supply. Iyong ulam daw na iniuwi ko noon, isa raw iyon sa pagkain ni Kulot
na ninakaw ko kaya niya raw ako sinundan. Nanigas ako sa kinatatayuan ko noon at hindi makapaniwala sa nangyari. Kaya niya rin daw ako binigyan ng rosaryo ay para maprotektahan ako. Hindi lang daw akalain ni Padre Dennis na nakalapit na pala sa amin ang dangga. Hindi niya kasi napansin dahil abala raw siya sa mga sunod-sunod na misa. Binili na lamang ako noon ni Padre Dennis na pakisamahan na lang daw si Kulot at hanggat maaari ay huwag aalisin ang rosaryo. Pagkatapos ng pag-uusap namin ay medyo naliwanagan ako, ngunit ang naging sanhi nito ay kaba sa aking dibdiba. Paglabas ko ng simbahan ay nakita ko si Mama at nasa tabi niya si Kulot na tumitingin sa paligid. Sa itsura ni Mama ay alam kong may alam na rin siya kung ano talaga si Kulot. Buong maghapon ay pilit kong iniiwasan si Kulot. Hindi ko alam kung manhid lang ba siya dahil hindi niya man lang maramdaman na ayokong kasama siya. Tila nandiri nga ako noon sa sarili ko dahil kinikilig ako kay Kulot nang hindi man lang inaalam ang history nito sa Capiz. Hindi naman dapat ako nag-judge na maaga noon kay Kulot, pero sa kwento pa lamang ni Padre Dennis, pati na rin ng babae ay kumbinsido na ako. Malakas din ang kutob ko noon na siya rin ang pumatay sa babae. Umabot ang ganoong pagtrato ko kay Kulot ng halos 1 linggo. Hindi ko siya pinapansin o kinakausap man lang. Natuwa naman ako noong hindi na siya nagpakita sa amin. Ngunit ang kaakibat naman nito ay ang sunod-sunod na patayan sa aming lugar na naibabalita sa dyaryo. Gaya ng inaasahan, si Kulot nga ang tinuturo nila. Binili na lamang ako noon ni Mama at Padre na wag daw lalabas ng gabi, ngunit isang gabi, nautusan ako ni Mama na bumili ng clay sa palengke. At dahil sa sobrang dami ang tao sa palengke at sa mga mall ay sobrang dami ng pila at haba. Wala pa kasi noon ang mga malalaking malls, hindi tulad ngayon na sobrang dami na. Hapon talaga ako noon umalis pero gabi na nung nakabayad ako sa cashier. Bit-bit ko yung sobrang bigat na clay ni Mama. Hindi na rin naman ako nag-abala pang mag-tricycle noong mga oras na yun dahil wala pang natira na pera na ibinigay sa akin ni Mama. Habang naglalakad ako noon ay pasimple akong nagdadasal na sana ay hindi ko makasalamuha si Kulot. Bukod kasi sa gabi na ay aksidenteng naputol ang rosaryo nung madapa ako habang naglalakad. May temptation na nga ako noong mga oras na iyon na magwa 1, 2, 3 na naman sa tricycle. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Lakad, takbo ang aking ginawa hanggang mapadaan ako sa pwesto kung saan ko nakita ang ulam. Napatigil ako noon sa paglalakad at agad na nagsitayuan na ang aking balahibo nang marinig ko ang impit na sigaw malapit lamang sa akin. Nang lumingon ako sa aking likuran ay halos humiwalay ang kaluluwa ko sa aking nakita. Isang lalaki ang biglang bumagsak sa sahig na tila ba binitawan lamang ng isang tao. Maputla na ito at sobrang payat na rin. Napatras ako sa gulat noon at nagdadasal na rin sa isipan. Gusto kong tumakbo, ngunit noong mga oras na iyon ay para bang nanigas ang aking mga paa sa aking kinatatayuan. Sa isang iglap ay nakita ko si Kulot. Ibang-iba ang itsura niya kumpara sa itsura niya kapag nakakasama ko siya. Matutulis ang kanyang kuko. Ang tenga ay tila tenga ng duwende at pati na rin ang dila ay para bang iyong dila ng tiktik. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang nakatitig sa akin na tila ba handang-handa na akong lapain. Kinapako ang aking leeg at halos mamutla ko noong mapagtanto ko na wala nga pala sa akin ang rosaryo. Ngumisi sa akin si Kulot. Ilang beses akong napalunok at sinabi na ako na ang kanyang kaibigan. Ngunit tinitigan niya na lamang ako na tila isang masarap na pagkain.
tuluyan ko nang nabitawan ng aking bitbit nang tumakbo si Kulot papunta sa akin. Lahat ng lakas at bilis na maaari kong gawin ay ibinuhos ko habang tumatakbo. Alam ko na noong mga oras na iyon ay hinahayaan na lamang ako ni Kulot na makatakbo. Nakangisi pa siya habang nakatingin sa akin. Nagsisisigaw ako habang tumatakbo, ngunit wala man lang kahit isang tao ang lumalabas sa bahay na madadaanan ko. Pakiramdam ko noong mga oras na iyon ay katapusan ko na. Nagsisimula na rin ako noon nakabahan, lalo na't kahit hindi ako lumilingon ay naririnig ko ang yapak ni Kulot na papalapit sa akin. Napasigaw na lamang ako noon nang mahuli ako ni Kulot. Niyakap niya ako sa bewang saka pinaharap sa kanya. Nanginginig na ako noon pero pilit pa rin akong sumisigaw. Napaisip ako noon na kung alam ko lang na aabot sa ganito ang ginagawa kong pagkuha sa pagkain na nakita ko sa kalsada, di sana'y hindi ko na ginawa. Alam ko rin na baka may mainis sa inyo dahil pinulot ko yon. Alam ninyo naman na lumaki akong halos walang makain, kaya ayokong nasasayang ang pagkain. Pilit pa rin akong nagpupumiglas at sumisigaw habang nakahiga ako sa isang mistulang bench ng parke at nakapatong siya. Nung mga oras na iyon ay nasa harapan na kami ng simbahan. Tila nanigas ako bigla nang maramdaman ang matulis na bagay sa aking leeg. Ramdam ko ang tila pagsipsip ng dugo palabas noon sa aking leeg. Nung mga oras na iyon ay nanghihina na talaga ako. Inisip ko noon si Mama at si Papa, pati na rin si Padre Dennis. Ngunit sa awa ng Diyos, biglang umalis sa ibabaw ko si Kulot. Nakita ko si Padre Dennis na may tinapon na tila bote at lumabas dito ang isang likido. Parang aso na dinilaan ito ni Kulot. Agad naman akong inalalayan ni Mama at ni Padre Dennis. Nanginginig ang aking katawan habang naglalakad kami. Hanggang hindi ko na nga lang nakayanan ay bumigay na lamang bigla ang aking katawan sa sahig. Nagising na lamang ako noon na nasa harap ko na si Padre Dennis at si Mama. Halos magwala ako noong maalala ko ang nangyari, ngunit pinakalma ako ni Padre Dennis. Ayon sa kanya ay narinig niya raw ang aking sigaw noon. Sa kabutihang palad ay kasama niya raw sa simbahan ang lalaking cleaner. Iyong likido na isinaboy at dinilaan ng dangga ay isang semen fluid. Iyon ay agad na naamoy ni Kulot, kaya niya raw ako binitawan. Nung mahimatay daw ako ay saka na lamang dumating ang mga pulis. Ngunit tumakbo raw papalayo si Kulot, kaya hindi na raw siya hinabol pa. Nung araw na iyon ay humingi ng pasensya sa akin si Mama, ngunit ang tanging sinabi ko na lamang kay Mama ay umalis na kami sa Capiz. Kinabukasan ng araw na iyon ay bumiyahe nga kami paalis sa Capiz. Gamit ang mga perang naipon ni Mama ay muli kami nagsimula ng buhay sa Maynila. Dito na kasi namin naisipang lumipat dahil noong mga panahon na yon ay karamihan sa trabaho ay nasa Maynila. Doon namin sinimulan magbagong buhay. Pilit ko rin kinalimutan ang aking nakaraan, ngunit sa tuwing nakikita ko ang peklat sa aking leeg ay naiiyak na lamang ako. Sa lumipas na mga taon ay binibisita rin namin ni Mama si Padre Dennis. Ngunit isang dekada na nga ang nakakaraan ay namatay na nga si Padre Dennis. Si Mama naman ay pumanaw na rin taong 2020, dala ng katandaan. Kahit mahirap man noon na mag-isa sa buhay, ay pinilit ko pa rin ang sarili hanggang sa nakilala ko nga ang aking asawa ngayon. Isa siya sa mga naghikayat sa akin na ibahagi ang kwento kong ito, pati na rin pala ang anak ko na isa na rin naging gabay ko sa tuwing nagwawala ako kapag naaalala ko yon. Hanggang ngayon nga'y sariwa pa rin sa aking isipan
ang naging kaganapan sa akin sa Capiz at ang naging engkwentro ko sa isang nilalang na kung tawagin ay Dangga.